Matapos ang mahabang panahon ng pag-iwas at pagbabalewala sa investigasyon ng International Criminal Court, sa wakas ay humarap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon sa korte sa The Hague, Netherlands noong Biyernes, March 14, 2025. Ginanap ang pagdinig sa pamamagitan ng video link kung saan hinarap niya ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya laban sa ilegal na na naging sentro ng kanyang administrasyon at naging dahilan ng ng libu-libong Pilipino. Hindi na iwasang balikan ng marami ang naging maanghang at matapang na pahayag ni Duterte noon pang October 18, 2018, kung saan direkta niyang binanta ang mga hukom ng ICC. Sa harap ng kanyang mga taga-suporta, niyang sinabi na wala siyang balak sumunod sa anumang investigasyon ng ICC at hinamon pa ang mga opisyal ng korte. Do not drag me in ICC, you idiots. Who is the prosecutor there? Who appointed her? Even the chairman of the ICC, yung fiscal nila. Let me ask you, what are you doing there? Are you elected there democratically? Aniya. Sa huli, binitiwan pa niya ang isang matindi at kontrobersyal na linya na naging laman ng balita at social media. Pagdating ko dyan ay sampun ko kayong mga judges at ako doon. Hindi maikakaila na sa pahayag na iyon, ipinakita ni Duterte ang kanyang matinding paghamak at paghamon sa international justice system. Sa panahong iyon, nanindigan siyang walang karapatan ng ICC na imbestigahan siya at ang kanyang administrasyon dahil hindi naman daw siya kinikilala ng korte at hindi raw siya obligadong sumagot sa mga banyagang hukom na, ayon sa kanya, ay hindi naman halal ng taumbayan. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, dumating din ang panahon na kinailangan niyang harapin ang parehong korte na ilang ulit niyang niliit at hinamon. Sa pagharap niya sa ICC sa kabila ng lahat ng kanyang naging banta, marami ang nagtanong, nasaan na ang dating tapang at pinakita niya noong 2018? Naituloy ba niya ang pagbanta niyang salin ang mga hukom sa pagharap niya sa kanila? O tulad ng ibang lider na sa bandang huli ay yumuko rin sa batas ng pandaigdigang hustisya na pilitang sumunod si Duterte sa proseso? Sa social media muling uminit ang usapan. Maraming netizens ang nagsabing ang dating Pangulo na buong yabang na nagsabing hindi siya kailanman hiharap sa ICC at siya kung sakali mang mangyari ito, ngayon ay nakaharap na sa kanila. Tahimik at walang nagawang paghahamon. May ilan pa ngang nagsabi na sa dulo, kahit gaano pa kalakas ang boses niya noon, wala rin siyang nagawa kundi sundin ang proseso ng batas na matagal niyang tinutulan.